guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start sa ating reading, gusto ko lang po i-share ngayon muna sa inyo itong chakra. Nag-print out po ako. And then, marami po kasing nag-send ng email at saka sa aking Facebook din, nagtatanong about sa chakra, lalo na kung paano ma-open ang third eye, paano magiging spiritually awakened, paano i-align itong 7 chakra. Marami, sari-saring tanong, Yung iba sa inyo, sinagot ko na, at alam ko naman, yung iba sa inyo may calling talaga, pero doon po, sa talagang ngayon nyo lang nalaman, na meron palang ganito, gusto ko lang po explain sa inyo about sa chakra, At para maiwasan nyo rin ang gumawa ng negatibo. Actually po, hanggang dito po yan eh. So, meron po tayong lower part na chakra. Ang middle kasi is yung heart natin, So, meron tayong 3 sa baba, na which is eto ang Muladhara. Ito po ang root chakra natin. Nandito yung self-esteem, survival. And then, yung pangalawa naman natin is Swadhisthana. Ito yung sacral chakra, yung sexual desire, yung galit, yung anger mo. And then, itong Manipura, ito naman ay ang solar plexus, willpower, self-acceptance. And then, ito ang heart, ang pinakagitna, So, itong heart natin, ito yung Anahata. Love, compassion, emotion, forgiveness. And then, dito naman yung lalamunan, yung ating throat chakra, which is Vishuddha or Vishuddhini. Marami siya kasi Hindu ang mga dito, Pero sa English, ang tawag dyan is throat chakra, which is, ito ang nagre-refer sa communication, And then, dito, yung third eye, sa noon natin. Which is, eto naman is Ajna or Agna, depende kung ano yan, kayo na bahalang which is eto yung third eye, eto yung tinatawag dito, yung spirituality, yung awareness mo. And maraming explanation about dyan, At isa na doon ay ang sense of time, okay? Kasi sa third eye mo, marami kang ma-experience dito, lalo na kapag tumaas ang iyong energy, ang iyong vibration frequency. And then, etong pinakatuktok natin, eto po ang Sahasrara. Eto ang crown chakra. Eto ang pure consciousness. Eto na yung way mo para makakontak ka kay God. Okay? Christ consciousness po ito. Mapapalaya mo na ang sarili mo kapag na-activate mo ito. Pero ang pag-activate nito, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan yan ma-purify mo lahat. Okay? So sabi ko kanina, andito ang center, ang ating heart chakra, So meron tayong 3 lower and then 3 upper. So yung lower na chakra natin, kapag ikaw ang tao na mahilig magmura, mahilig kang mag-complain, mahilig ka sa gossip, chismis, maninira, mga negatibong pamamaraan na ginagawa mo, palagi ka naghahanap ng kung anong excuse, meron kang addiction, may pagkagumon ka sa pera, gagawin mo ang lahat para lang masunod yung sarili mong desire, yung self-desire mo, nagja-judge ka sa mga tao, matapobre ka, lahat ng negatibong pag-uugali na andito. So, ibig sabihin, unbalanced ka. Dito ka lang. Pero may tao rin naman na gumagana yung kanilang part dito. So, merong taong ganun na may parte lang ng mga chakra nila ang activate. Meron 3 dito, meron pa minsan-minsan eto, dati ganyan siya, tas bukas ganito, So, ang pinaka sa spiritual awaken po, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan lahat yan balance. And yung yin and yang mo, kailangan balance din. Yung feminine energy mo at yung masculine energy. Kaya nga pag nagdasal tayo, di ba, nag-i-start tayo sa noo, which is ang ating third eye. In the name of the Father, and ang dapat, yung dito sa baba, din in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So eto yan, cross, sign of cross, di ba? Medyo tabingi. Ayan, sign, yan ang talaga, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Okay? So, kailangan balance yan. Paiikutin mo yan. Alam mo yung mayroon laruan ng mga bata, di ba? Parang LAC, yung pag-iihipan, tapos umiikot. Ganon ang gawin mong image visualization dito. So, kailangan yan i-activate mo. Okay? At maraming way para ma-activate mo yan. At naandito na sa crown chakra ang moksha. At naandito naman kasi ang kundalini, yung sinasabing ahas. So, paaakyatin mo yung ahas na yan. Yan, paakyatin mo siya hanggang sa crown chakra mo. And then, pag umabot naman, pabababain mo naman siya papunta rito. Ganyan. So, ganyan siya. Para ma-balance mo ang iyong lahat, 7 chakra. Actually, marami pang chakrang iba, no? Pero ito lang ang pinaka-main na nasa loob ng katawan natin at ang crown chakra is nasa tuktok ng ulo natin. Okay? So, yan ano. At ang sabi kong kanina, dito ang lower part, ano? So, ang upper part naman, yan yung mga positive thinking na tao, na which is kailangan maging positive ka para ma-reach mo itong crown chakra. Okay? Kailangan palagi ka naghahanap ng good opportunity, good abundance, kasaganaan, mga ganyan, ano? Ano pa ba? Nagbibigay ka ng pagmamahal sa kapwa mo, ano, iniintindi mo yung kapwa mo, nagpaparaya ka. Hindi ko naman sinasabi magpapakamartir ka na tipong isa-sacrifice mo yung sarili mo, ano. Pero kailangan balansehin mo pagmamahal sa kapwa at pagmamahal din sa sarili mo. Ano? At importante diyan palagi ka magpapasalamat sa maliit na bagay, kahit ballpen lang, ano? Kahit na bago mo itapon ito, sabihin mo, ay natuyo na yung ano, hindi na siya sumusulat. Bago mo siya itapon, magpasalamat ka sa kanya. Thank you at syempre nagamit mo siya, 'di ba? So, yung mga karamihan sa mga tao hindi alam 'yan. Pero kasi ito bago mo naging ballpen to, maraming pinagdaanan to, 'di ba? May pangalan pa dito, may maraming ingredients na ginamit dito na which is nanggaling yun sa kalikasan natin, ano? Sa earth, sa mga mineral, sa lupa, sa kahoy, sa plastic, 'di ba? So, kailangan pasasalamatan mo. Malaking tulong yan sa'yo, sa iyong chakra, yung pasasalamat mo sa lahat ng bagay. Okay? Kahit na sabihin mong afford mo, hindi yun ang problema doon. Kaya afford mo, hindi, kailangan magpasalamat ka. Okay? At saka sa mga sitwasyon, kaganapan, na kailangan intindihin mo yung kaganapan. Huwag kang kakampi lang sa isa, kakampi din sa ano, or aanihin mo lang yung sarili mo. Kailangan marunong kang mag-accept. Kasi ang heart chakra natin dito is acceptance, forgiveness, love, which is dito rin ano sa ating Manipura, acceptance dito, self-acceptance. So mayroong mga ganong tao ano, depende yan ano sa araw ng sa paggising mo sa umaga, ano, kung anong mararamdaman mo yan eh. Yan ang sinasabi na kailangan talaga maging aware ka sa emosyon mo dahil yan ang chakra, yan ang umiikot. Okay? So, yan lang muna ang maibibigay ko sa inyong example or explanation, ano? Kasi mahaba yan. Pero, may reading kasi tayo ngayon. So, hanggang dito na lang. Malamang na ipopost ko rin itong explanation na to sa mga iba pang zodiac sign, ano? Pero, ngayon, ang masasabi ko lang, ano, para mas mapabuti nyo po ang inyong buhay, maging aware po kayo sa chakra nyo, sa everyday na kinikilos nyo. Lalo na yung mayroon ng calling, ano, nakakatanggap na kayo na parang, ang tawag dito, parang meron akong third eye, parang nag-open yung third eye ko. Yung iba kasi, direktahan dito agad nararamdaman, ano, pero bigla rin naman nawawala. So, kung ganun, nauna yung dito yung third eye nyo, mas maigi na simulan nyo dito. Importante kasi, ma-awaken nyo ang inyong kundalini. Ma-align nyo yan. So, mahabang proseso po yan. Pero ang pinaka, para mapaganda nyo ang inyong chakra, ay yung inyong pag-uugali. Okay? Kailangan po talaga stay positive. Dahil ito po ay mga kabanalan. Banal po to. Divine po to. Okay? Hindi lang basta ano to. Kaya, yung ibang, kahit na sabihin mo, ay bata pa lang ako, may third eye na ako. Kahit na po, kailangan mong ma-purify yan. Dahil, kung dito lang, mayroon kang third eye, pero ang lower chakra mo ang gumagana, nang kukulam ka, nang gagayuma ka, then hindi ka banal, hindi ka divine. Hindi yan sa universe. Malamang na pinaglalaroan ka lang ng mga negatibong enerhiya, negative entities. Okay? So, ganyan po yan guys, ano?
So, move on na po tayo sa ating reading. Aquarius, gusto ko muna magpasalamat sa inyo, no? Maraming salamat sa pag-send nyo ng request, ng mga tanong, question. At ito ngayon, ang gagawin ko, aalamin natin yung natitirang 2 linggo pa ng buwan na to, ng July. Alamin natin yung posibleng mangyari, malamang na maganap sa mga natitirang linggo ng buwang ito, syempre, yung iyong love life, yung overall energy mo, at yung money, at saka yung career mo. At Aquarius, gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng Aquarius ay pare-pareho ng energy. At ako po, mas binabase ko po ang reading ko sa enerhiya ng tao, kaysa sa zodiac sign. Okay? Kasi general reading po ito, At yung question na pinasa nyo po sa akin, Aquarius, inarrange ko na rin po. At kung meron po gusto kayong itanong sa baraha, mag-send lang po kayo ng inyong question. Baka mapili ko po kayo. Okay? Lalo na kung sinasabi nyo, ay, ma'am, wala po akong budget. Kaya nga po, kung wala kayong budget, ang tawag dito, mag-send na lang po kayo ng inyong question at pipili po ako and then i-arrange ko po yan. At dito ko po gagawin ang reading sa inyo. Okay, Aquarius, pasensya na ha. At busy rin din ako kaya hindi na ako makakapag-offer ngayon sa inyo ng free reading. Katulad ng dati, Aquarius. Pag may extra time ako, mag-offer ulit ako sa inyo ng free reading. For the meantime, ganito ang gagawin ko ha. At Aquarius, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at Aquarius, naway ma-heal nyo ang inyong sarili at magkaroon kayo ng pagmamahal sa inyong sarili. Okay, Aquarius? Beauty way. Beauty way. Reverse siya, pero upright natin babasahin. The stuff. The stuff. The ancient one. The ancient ones. Ones, may S pala. The ancient ones. Parang may similarity. Alam mo, Aquarius, kasama dito yung energy ng person mo, ha? Sa love life niya, ha? Kaya, in some point, kailangan kayo na rin na mag-adjust, Aquarius? Nakakita ko dito. Nakamaskara kasi. So, hindi niya pinapakita yung tunay niyang mukha. And then, open yung puso dito na nagre-reflect dito. Masasabi ko, dito parang yung liig naman niya naiipit. Alam mo, Aquarius, nakakita ko sa barahan natin, may cheating. Pwedeng ikaw ang nag-cheat, pwede rin ng person mo ang nag-cheat. Ayoko kasi basahan kita ng negatibo baka magalit ka, Aquarius. Pero ang reading natin kasi nakafocus ito sa energy mo. So kung hindi sa'yo, sa person mo to, Alam mo, Aquarius, itong person mo, mahilig siyang masasabi ko makipaglandian. Malamang na mababaw pa lang ang pagkakakilala mo sa kanya, pagkakakilala niya sa inyo, or maaaring yung inyong mismong samahan, mababaw pa. Hindi pa ganun katagal, hindi pa ganun kalalim ang inyong samahan. And nakikita ko itong person mo, hindi siya ganun ka
responsible sa iyo mismo, sa relasyon nyo, or bilang isang tao, sa pagkatao niya. Hindi ko nakakita dito sa barahan natin ang pagiging responsible niya. Or baka yung iba sa inyo, secret ang inyong samahan, kaya nakatago, nakamaskara. Tinatago nyo itong samahan nyo. Kayong dalawa lang ang nakakaalam. Palihim. Kaya itong person mo, nakakaramdam siya ng freedom at the same time, nakakalipad siya. Kasi nga, secret kayo eh. Tago ang inyong samahan. Walang nakakaalam. Kaya ikaw rin, tinanggap mo yun eh. Tinanggap mo yun. Meron siya, nakaramdam siya ng freedom dito. Meaning, pwede niyang itanggi anytime. Yan ang nakakita. Kaya, kung ikaw, kung naghahangad ka ng responsibility sa kanya, makakabuti na ikaw maging responsible ka sa sarili mo. Yan ang nakakita ko dito sa baraha. At saka, Aquarius, itong person mo, teka lang, meron ako nakakita dito kasi nga, ganyan nga ang kanyang enerhiya, Sandali lang, ha. Urong lang natin ng konti dito sa tabi. Nakita niyo na naman ang image ng ating tarot card. Ating oracle card, nasasabi ko. Alam mo, itong person mo, iceberg, submerge. Yes, meron siyang addiction talaga. Or, meron siyang addiction, or merong mahilig talaga siyang, babaero siguro to. Babaero, lalakero. Reflection. Okay. Reflection. Kung ano yung pinapakita ng tao sa kanya, bawa, nilalandi itong person mo. Ganun din. Hindi siya makatanggi. Ganun din. Pag sinabing type kita, type niya rin yung nagsabi sa kanya. Ganun kababaw ang pag-uugali. Kaya nga, babaero, lalakero. Mahal niya. Parang si Robin Padilla. Lahat ng babae minamahal. Lahat ng, ewan ko lang sa babae, sa ibang, sa paglalaki kasi yun sinasabi, di ba? Para ka, minamahal mo lahat. Pero meron ding babae na ganun din kasi. Hindi makatanggi. Pag once niya niligawan, kahit na meron na nga karelasyon, makikipagrelasyon pa. Meron ganong klaseng kahit walang gender ito. Basta ganun ang enerhiya. At nakakita ko rin ang pagiging materialism. Kaya, mas gugustuhin niyang kumita ng pera. Depende kung anong klaseng kita ang way ng pagkita. Gusto niya makumita ng pera, magtrabaho, or maging busy. Marahil na hindi niya natamo, or maring hindi niya kasi matatamo sa'yo yung gusto niya. Baka before, hindi niya natamo. Kaya mas gugustuhin niya na lang mag-work, kumita ng pera. At yung iba sa inyo, ngayon pa lang, na naramdaman ng person mo na, wala akong matatamo dito. Kaya, kailangan kong kumilos, kailangan kumita. Yung iba sa inyo, masasabi ko na, masasabi ko dito, itong person mo, malamang na binibigyan ka nito ng restriction. Parang hanggang dito ka lang. Eto ka lang sa butas na to. Diyan lang ang pwede mong lusutan. Kaya nakakita ko dito, restriction. Limitasyon. Or baka ikaw mismo ang nagbibigay sa kanya ng restriction dito sa person mo. Limitasyon. Kaya kung dati, wala, ngayon pa lang.
Sasabihin mo, ma'am, wala akong restriction sa kanya. Ngayon lalabas yan. Ano? Darating. Malamang na mangyari yan. Malamang na ito ang gawin niya sa'yo or ikaw ang gagawa nito sa kanya. Okay? At tingin ko, itong person mo, ano to nasusulsulan to nasusulsulan to ng ibang tao Owl. Follow your intuition. Follow your intuition. Money. Find a way to abundance. Find a way to abundance. May mga tao na nagbibigay ng advice. Kaya kung dati, may mga tao nagbibigay ng advice dito Kung dati hindi niya na pinapakinggan, malamang ngayon, papakinggan niya na. Isa sa action niya na. Kung dati hindi siya nagpapadala kung ano-ano, ngayon bibigyan niya na ng pansin yan. Yung mga sinasabi ng ibang tao. Or malamang may na-realize siya at ikaw rin meron kang na-realize dito sa mga kaganapan sa inyong buhay, sa inyong samahan, At saka Aquarius, nakakita ko sa mga barahan natin, nakakita ko sa mga barahan natin, itong relasyon nyo, follow your intuition. Alam mo, itong relasyon nyo, toxic to Toxic. Kasi, mabigat Mabigat ang energy mo dito. At mabigat itong yelo. Ang laki ba naman ng yelo na to? Iceberg. Mabigat na enerhiya ang kumakapit pareho sa inyong dalawa. Eto, yan. Maaring sa sobrang pagmamahal, sobrang mahal mo ang person mo, kaya ang nauuwi sa pagsiselos, sa inggit, sa panlilinlang, nagiging dominante. Maaring ikaw ito, ikaw ang makaramdam ng ganito, or baka dati na kayong ganito ang inyong samahan, mas lalo lang madadagdagan pa yung ganyang feelings, Hindi lahat, yung iba sa inyo, Kaya, kung dating siloso, mas lalo, At, naandun yung nakikita ko yung insecurities kasi, yung pagiging dominante. Kaya, malamang na yung iba sa inyo, mauwi kayo sa pagiging toxic relationship or dati pa kayong toxic. Hanggang ngayon, hindi naman kayo magkahiwalay-hiwalay pa. Hindi ko pa nakakita maghihiwalay kayo kasi magkadikit. Kaya nga lang, more on. And then yung iba din sa inyo, dahil meron tayong money dito. So, meron din kayong money issue. Pero wala pa tayo sa money na reading. Ito ang reading ng inyong dalawang samahan. Tingnan natin sa mga single. Quieting the mind. Walking the lion. Walking the lion. Walking the lion. Single. Ang magaganap sa'yo, malamang na magkakaroon
magkakaroon ka or magkaroon man kayo ng physical na connection ng person mo, magkaroon man kayo ng kung ano man yun or ng isang tao, hindi ko nakakita dito ang pagmamahal. Ang nakakita ko lang dito is attraction. Yes, type nyo ang isa't isa. Kasi kumikinang sila yun, Pero hindi ko nakakita dito ang pagmamahal. Which is, yung iba sa inyo, malamang na ma-attract kayo sa isa't isa. Pero, walang label. Unang attraction pa lang, malamang na magkakaroon ng physical attraction. Yung outlook nyo, magkakaroon yan, attraction. And then, uuwi agad kayo sa physical na connection. Itong taong ito. More on init ng katawan ng ito, nag-iingat kasi ako sa words na gagamitin ko. Kaya medyo pinag-iisipan ko ano ba ang magandang Tagalog Pero dito ko nakakita na parang kaya kahit anong gender mo more on na andun yung init ng katawan. Or baka ikaw ito. Akala mo siguro mahal ka ng tao. Pero, ang totoo niyan, ginagamit ka lang nito. Malamang na yan ang mangyayari, maganap. Lalo na kung hindi ka mag-iingat, kailangan maging aware ka dyan, Yan na nakakita ko. At malamang na ikaw ang tipo ng tao na mababa ang self-esteem mo. Confidence. Kailangan mo ng self-confidence. Kaya, makakabuti sa'yo na kilalanin mo ang sarili mo. Kilalanin mo rin yung mga taong sinasamahan mo. Baka abusuhin ka nila. Kaya, nakakita ko dito, may panganib na darating sa'yo. Mag-ingat ka na lang. Okay? So, move on tayo sa iyong money and career. Tingnan natin yung iyong trabaho. Ayan, kita pa naman sa ating screen. Pasensya na. Dito ko to sa tabi. Kasi paliit, malaki ang baraha. Paliit, malaki ang baraha. Sari-sari. Actually, meron ka na dito kasing money din, Cheer up. Live in the moment. Originality. Blaze your own trail. Blaze your own trail. Illusion. Embrace the truth. Maliit ang ating baraha. Cute-cute. Money, greeting the owl. Mukhang hate na hate mo siguro itong ginagawa mong trabaho. Kasi hindi mo nalalabas yung originality mo. Kaya ayaw mo nito. At puwera pa sa hate mo ng ang trabaho mo, malamang na maraming nakatoka sa'yo. Sinasabi, gawin mo to, gawin mo yan. Ayan, ang daming tao. May mga tao siguro nag-uutos sa'yo dito. Hate mo rin siguro yung mga kasamahan mo sa trabaho. Hate mo dahil ang dami-dami mong ginagawa. Ang dami-dami pinapagawa sa'yo. Yung iba sa inyo, malamang na mismo yung working place. Yung mga, siguro yung sarili mong table. Depende, Nakakita ko sa'yo na before pa to, hanggang ngayon, ganun din ang mangyayari sa'yo, magaganap.
wala ka talagang freedom. Kaya, kung gusto mong magpalit ng trabaho, okay din naman. Mag-isip-isip ka na lang. Para mabigyan mong laya ang sarili mo. Kasi talaga lahat tayo dapat enjoy tayo sa ginagawa natin na trabaho. Hindi tayo nagpunta dito para pahirapan natin ang sarili natin. Ang nagpapahirap kasi sa ating sarili, yung ating self-desire. Malamang na kaya ka pumasok dito dahil gustong-gusto malaki ang pera, malaki ang sweldo, madaling kitain, depende, Wala namang trabaho madaling kitain, pero ang sinasabi ko, yung example lang to ha, huwag kang magagalit. Meron yung iba kasi, inisip nila dito, dahil nasa Japan ako, so maraming mga Japayuki na tinatawag natin, so nagtatrabaho sila sa gabi. So instead na talagang, let's say, walang pera, so walang magagawa, kaya kailangan pasukan nila ang pagiging pagtatrabaho sa nightclub. Pero pag nakabawi ka naman, pwede ka naman mag-aral ulit, di ba? Pero dito, ang nakakita ko, kasi example lang yung sinabi ko ha, sorry ha. Pero kasi dito, ang nakakita ko, sa simula, pwede ka naman magtiis, mag-sacrifice, kahit na hindi mo gusto yung trabahong pinapasukan mo. Then, pagka nakaipon ka naman, pwede ka naman mag-change. Kaya dito, ang sinasabi kasi ng baraha, parang gusto mo ng freedom. Gusto mong umalis na rito. Which is ngayon, pwede ka namang umalis. Pwede mong talikuran ito. Pwede ka na mag-start na, iba na lang ang papasukan ko. Magle-level up ako. Or ibang company. Or ibang skills, totally ibang skills. Merong mga papasok sa iyong mga ganyang klaseng idea. Pero kailangan, alamin mo sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Okay? And masasabi ko yung iba sa inyong Aquarius, tingin ko magkakaproblema kayo ng mga coworker mo dito. At iwasan mo ang sisihan. Sisihin sila. Sisihin yung ibang tao. Or baka ikaw mismo, sinasabotahe mo yung sarili mo. Hindi naman ganong ang tawag dito, kahirap ang sitwasyon mo sa mga coworker mo or sa sarili mong yung trabaho na ginagawa mo, pero ikaw ang nagpapahirap. Kung tutuusin, pwede ka namang maging pasaya-saya ka lang, easy-easy lang, pero parang nakakaramdam ka na hindi hinahihirapan ako. Kasi minsan tayo mga tao, sa sobrang pag-iisip na tayo nagpapahirap sa sarili natin. Kaya maigi siguro, isipin mo kung ano ba talaga yung ginagawa mo. Eto na ang panahon na para mag-reflect ka kung talagang sinasabotahe mo ba talaga ang sarili mo o hindi. Kung ikaw ang Aquarius na may natapos or may degree, huwag mong mamaliitin ang sarili mo. At makakahanap ka pa ng iba mong mapapasukan. Kung talagang, ayoko na talaga dito. Nag-iisip na ako na dati pa. Or, yes, kaya kailangan mo suriin ang sarili mo dito Kung sino ka ba talaga, kung ano ba talaga ang kakayahan mo. Pwede ka naman, makahanap ng ibang mapapasukan. At Aquarius, mag-ingat ka sa taong mga nakangiti. Tinan mo nakangiti ito. Nakangiti yan sa harap mo. Pero, ang totoo niyan, itong taon to, tumatrahidor ito sa'yo. Kaya, maigi na yung mga ganitong klaseng tao. Wag mong pagkakatiwalaan yung mga ganyan. Pangiti-ngiti, pa-smile-smile. Akala mo, mabuting tao. Akala mo, mayaman. Akala mo, hindi. Pero, sila. Okay? Mag-ingat ka na lang sa ganyang klaseng tao. Malamang na yung iba, mga ganyang klaseng tao, yung iba sa inyo, hindi lahat, nauuwi sa inggit. Kaya nga natutuwa na, kumbaga natutuwa sila na ikaw na minamaliit mo yung sarili mo. Huwag kang papayag na mamanipula dito, ha. Kilalanin mo talaga ang sarili mo. Yung iba sa inyo, Aquarius, kasi, ikaw mismo ang sumasabotahe sa sarili mo. At pinapalabas mo ngayon yung ikaw ang biktima. Parang
pinapasama mo yung ugali ng iba mong coworker. Ano? Meron ganyang iba sa inyo. Kaya siguro yung mga coworker mo, sinasabi mo na, demonyo ka talaga, ganyan-ganyan, sinungaling ka, mapagkunwari ka. Negative siguro ang mga sinasabi mo or sila, sinasabi nila sa'yo. Maaaring yung iba, harapan, dinadown ka, or ikaw rin mismo, lumalaban ka, no? Yung iba naman, behind your back, kaya nakangiti, pero hindi nila sasabihin sa'yo ng harapan. At saka, kung wala kang nakitang ebidensya, huwag mo na rin aanuhin. Uulitin ko lang hindi lahat makaka-resonate dito, So, take what resonate. Kung close-minded ka, i-open mo na yan. The lower world. Meron ka talagang, ikaw rin mismo, meron ka negative na pag-uugali. So, hindi mo masisisi ang ibang tao. Kasi ganun ka rin, Kaya, ayusin mo na lang yung sarili mo. Una-una, yung self-esteem mo. Mababa ang self-esteem mo dito. Tsaka, meron din tayo reflection dito, Kung negatibo ang nilalabas mo kasi, yun ang magre-reflect sa'yo. Kaya, iwasan mo yan. Kung hindi mo alam yan, then gawin mo na. Tingnan natin yung pera mo, pananalapi, financial mo. Passion. Mapula. Mapula ka dito, Grabe, pula-pula mo. Manifestation. Isa pa. Alam mo kung may utang ka? May utang ka ba? Ito na siya. Oh, travel. Tingin ko kasali rin ito Kung may utang kayo, makakabuti magbayad na kayo. Kung ikaw naman na nagpautang, sinasabi, ay wala po akong utang. Ako nga itong nagpapautang. Then, singilin mo na. Maningil ka na. Dahil, katokin mo na sa bahay. Tong. Kasi, malamang na hindi ka nito babayaran. Tatakasan ka nito. Na nakakita ko. Mauuwi ito sa wala. Maring ikaw, Aquarius, kung ikaw mismo ang nangutang, ganun ka rin. Wala kang balak na magbayad. Or kung nagpautang ka, yung nangutang sa'yo, wala rin balak magbayad. Ganun din. Yung iba sa inyo, lalo sa araw ng sweldo nyo siguro, makakabuti na huwag kayong maglagay ng sobra-sobrang pera sa wallet nyo. Kasi mainit. Mainit ang pera sa kamay mo. Pula-pula mo dito. Dito naman ang itim-itim mo. Kaya kung mamamalengke ka, magsha-shopping ka, magdala ka lang ng pera na yung masasabi ko na kaya mo lang gastusin. Kumbaga budget. Pagpunta ko doon, magdadala lang ako ng 1,000. Kasi pag nagdala ka ng 2,000, baka mapabili ka. Diba? Mas lalong gumastos ka pa. Kaya magdala ka lang ng pera na pwede mong gamitin lang. Or, kung mamamalengke ka, siguraduhin mo lang, gumawa ka ng listahan. Lista mo sa cellphone mo. Yung bibilhin mo. Para hindi ka ma-overspend, di ba? Para hindi ka mauwi sa pangungutang later on, Kasi mainit ang pera sa kamay mo, Butas ata yung
butas yung pitaka mo. Ikaw yung bili dito, bili doon. Baka mahilig ka rin mag-shopping, mga damit, sari-saring material, di ba? Kaya makakabuti sa'yo na maging wise ka. Yung mga nabili mong bagay, baka ikaw yung tipong mahilig na magsawa. Kaya dito sinasabi sa'yo ng baraha, yung bibilihin mo, later on pag nagsawa ka na, gawan mo na lang ng paraan para maging pera. Pwede mo ibenta para magkaroon ka ng kita. Sa ukay-ukay, Then meron kang extra income. Para hindi ka mabaon sa utang. Actually, advice mo na yan, Kaya ito ang sinasabi sa'yo ng baraha sa natitirang kalahating linggo nitong buwan na to na malamang na mangyari sa'yo. Lalo na, ewan ko kung kailan ang araw ng sweldo nyo, pag pumatak ng 25, di ba? Majority kasi 25, yung iba naman katapusan, quincenas, So, hindi na ako kukuha ng baraha. Kasi, kukuha sana ako, pero hindi, ito na. Pero, Aquarius, kung gusto mo ng extended na reading na to, naka-resonate ka, tapos gusto ko pang malaman, or hindi lang itong July, next month pa, mag-request ka lang, At yung aking Facebook account at yung aking email address, pinapop up ko naman dito, kaya, kontakin mo na lang ako, So, Aquarius, yan na lang ang masasabi kong nakikita ko sa ating reading ngayon, At maraming salamat sa question na sinenyo talaga, ha. Thank you po. At yung iba, hindi ko pa po nababasa, kaya babasahin ko po. At yung iba sa inyo, na mga cross-watcher, at yung bago kong subscriber, mag-leave lang po kayo ng comment, ng question sa comment section, para mapili ko po kayo, So, Aquarius, nagpapasalamat ako sa inyong like, share, comment, at sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.